Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nasa episode 1428 na po at patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Book of Joshua chapter 15. At nasa huling parte na po tayo ng kabanatang ito, kung kaya makikita natin ang buod ng pag-aari o pamana ng Panginoong Diyos sa lipi ni Huda o ni Juda. Bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa. Tunay nga Panginoon, muli mo kaming pinagsama-sama upang mag-aral at patuloy na malaman ang ninanais mo. Ang wisdom, Lord, ang rema dito sa pag-aaral namin ay iyong ipakita sa amin upang patuloy kaming lumakad at sumunod sa pagkakatawag mo sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon, patuloy mo kaming ingatan at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po sa ating babasahin na Joshua chapter 15 verse 63, para po sa ating teksto sa umagang ito, babasahin ko po ito sa MBB, Magandang Balita Biblia. Ngunit hindi napaalis ng lipi ni Juda o ni Huda ang mga Jebuseo na naninirahan sa Jerusalem. Kaya't hanggang ngayon kasama nilang naninirahan doon ang mga ito. Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Pinabagatan po natin itong ang hindi buong pagsakop. Sinasabi po sa talatang ito na hindi napalayas ng lipi ni Huda ang mga Jebuseo sa Jerusalem. Sinasabi sa talatang ito na hindi napalayas ng lipi ni Juda ang mga Jebuseo sa Jerusalem. Kaya't nanirahan pa rin sila roon kasama ng mga taga-Juda. Ipinapakita nito ang bahagyang kabiguan ng Israel sa ganap na pagsunod sa utos ng Diyos na sakupin ang buong lupain. Ang patuloy na pananatili ng mga Jebusita ay paalala na hindi ganap na pagsunod sa ating Diyos at ng mga suliraning dulot nito. Tulad ng nabanggit sa mga bilang o Numbers chapter 33 verses 50 to 56 na mahigpit na pinaalala ng ating Diyos kay Moises na may impluwensyahan ng mga Israelita ng kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan na magiging tinik sa kanilang lalamunan at puwing sa kanilang mga mata at nakalasap sila ng parusa sa Diyos na dapat ay para sa mga Jebuseo. Ito'y nabanggit din sa mga hukom, Kabanata 2, talata 3 at sa Deuteronomio, Kabanata 7, talata 1 hanggang 2. Pinaubayan na po ang mga Jebuseo sa mga lipi ni Juda. Huwag silang kaawaan at huwag gagawa ng kasunduan sa kanila. Ngunit hindi nga po ito nangyari. Sa kasaysayan na hanggang ngayon po ay nakakaranas po ng giyera ang mga Israelite o mga Israeli ay dahil sa patuloy po na hindi po natapos yung mga lahing ito. Kaya sa kasaysayan, matatag at matibay ang lusod ng Jerusalem at hindi ito tuluyang nasakop hanggang sa panahon ni Haring David. Sa ikalawang Samuel, Kabanata 5, talata 6 hanggang 7. Tinuturo ng talatang ito na bahagyang pagsunod ay nagdudulot ng patuloy na pakikibaka, samantalang ang ganap na pagsunod ay nagbubunga ng kapayapaan at pagpapala. Partial obedience brings lasting struggles, while full obedience brings peace and blessing. Bilang Kristiyano sa panahon ngayon, ito ay panyaya na lubos na magpasakop sa Diyos at alisin ang anumang kasalanan o impluwensyang sumasalungat sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga utos ay patunay ng kanyang pagmamahal at pagnanais na tayo maprotektahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na nagtagumpay ng lubos laban sa kasalanan at kamatayan, maaari tayong mamuhay sa tunay na kalayaan at katapatan. Kaya nga sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, Thanks be to God who give us victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Dahil tunay nga Lord na pagtagumpayan mo na sa tulong ng iyong anak na si Hesukristo ang katagumpayan sa laban sa mga kasamaan, laban sa kadiliman. Kung kaya't nais mo Panginoon na kami rin sa panahon namin ngayon ay pinoprotektahan mo ng iyong pag-ibig, kapayapaan sa gitna ng mga unos at patuloy Lord na maramdaman namin ang iyong presensya sa aming buhay sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Kaya Panginoon, takluban mo po kami at patuloy Lord na ingatan sa aming paglabas, sa aming pagpasok, sa aming tahanan at sa muli Panginoon ay maramdaman namin ang presensya mo na kasama ka namin at hindi mo kami iiwan. Salamat po Panginoon, tunay nga na full obedience Lord ang nais mo sa iyong mga anak. Kung kaya't patawarin mo po kami at patuloy Lord na nagpapasaliksik po kami sa inyo upang kami po ay makaganap ng ayon sa iyong kalooban at patuloy Lord na maging daluyan kami ng iyong pagpapal at biyaya. Salamat aming Diyos, samahan mo po kami at patuloy na
ingatan at protektahan, at ang katagumpayan mo lamang ang mamutawi sa aming mga buhay. At lahat ng papuri pagsamba sa iyo namin inaalay. Sa mga gagawin po namin, kayo po ang mapuri, madakila, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa tulong ng banal na Espiritu. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa ating gawain ngayong umagang ito. Magpalain po tayo ng Panginoon. Ito po si Pastor Gadli Castro Mayor. Kita-kita po tayo bukas para sa panibagong pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be all the glory. God bless us all. Thank you.